Lolo, napapalibutan tayo. Kalma lang apo. Huwag kang papadala sa takot. Tandaan mo, ang takot ang nagpapalakas sa kanila. Magaling apo. Ngunit huwag kang magpapakampante. May mas malalaki pang darating. Sa malawak at mapanglaw na kabundukan ng Samar, isang misteryosong lugar na tinatahanan ng madidilim na kwento at alamat, namumukod tangi ang pangalan ng maglolo na sina Lolo Tato at Tata. Sila ay hindi pangkaraniwang mga tao. Kilala sila bilang mga antingero, mga tagapagmana ng sinaunang sining ng paglikha at paggamit ng mga anting-anting na may pambihirang kapangyarihan. Ngunit hindi lang basta anting-anting ang pinanghahawakan nila. Sila rin ay mga manunugis, mga mangangaso ng mga nilalang na sumisindak sa gabi, mga aswang, tiktik, awok at mangtas, at iba pang nilalang na nababalot ng kasamaan. Ang maglolo ay tanyag sa buong Samar, ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan ay nananatili silang tahimik at misteryo. Sa kanilang munting kubo na napapalibutan ng mga puno ng nyog at matataas na kawayan, sila'y naghahanda sa bawat laban gamit ang kanilang matalas na talino, kaalaman sa sinaunang karunungan at mga sandatang itinuring na sagrado. Si Lolo Tato, ang mas nakakatanda, ay isang mahinahon ngunit matalas mag-isip na mandirigma. Sa kanyang mahabang buhay, nakatagpo niya ang samot-saring nilalang na hindi may paliwanag ng siyensya. Si Tata naman, ang kanyang apo, ay isang masigla at matapang na binata na tinuturuan ng kanyang lolo upang maging tagapagmana ng kanilang responsibilidad. Sa kanilang mga mata, ang Samar ay hindi lamang isang probinsya na binabalot ng kagubatan at kalikasan. Ito ay isang larangan ng digmaan kung saan ang mga tao at mga halimaw ay nagbabanggaan para sa kaligtasan at kapangyarihan. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalong dumadalas ang pag-atake ng mga nilalang ng dilim. Sa mga huling gabi, may kumakalat na bulong-bulungan sa baryo. Ang mga tiktik ay nagiging mas agresibo. Ang mga awok ay nagpapakita kahit sa tanghaling tapat, at ang mga aswang ay nagtatangka ng pasukin ang mga bahay ng tao. Sa gitna ng kaguluhang ito, napagpasyahan ng maglolo na simulan ang kanilang pinakamalaking misyon, ang tuluyan ng burahin ng kasamaan ng Samar. Hindi nila alam ang misyong ito ang magdadala sa kanila sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Magsisimula na ang kanilang pakikipagsapalaran na susubok sa kanilang lakas, tapang at pananampalataya. Sa isang malamig at maulan na gabi, sa isang liblib na baryo sa Calbiga, Samar, may isang matandang babae na patakbong pumasok sa kubo nila Lolo Tato at Tata. Basang-basa siya, ang kanyang muka'y namumula sa takot. "Lolo, Tata, tulungan ninyo kami. Ang asawa ko, dinukot ng mga aswang," sigaw ng babae habang nanginginig ang katawan. "Kalmahan mo ang iyong sarili, Aling Maria. Anong nangyari? Saan sila nanggaling?" sabi ni Lolo Tato habang iniaabot ang kumot sa babae. "Wala akong nakitang anuman. Ngunit narinig ko ang mga tek-tek. Ang ingay ng kanilang mga pakpak ay napakalakas. Pinatay nila ang lahat ng ilaw sa aming bahay at nang magising ako, wala na ang asawa ko," sagot ng babae, ang kanyang mga matay puno ng luha. Tumayo si Tata. Hawak ang kanyang itak at kumikislap sa liwanag ng lampara.
Lolo, kailangan magmadali tayo. Kung hindi natin sila mahanap ngayon, baka hindi na natin sila makita pa. Tumango si Lolo Tato at kinuha ang kanyang anting-anting mula sa isang kahon. Ang gabi ay kanilang teritoryo. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi natin sila maasinta. Manda ka, Tata. Ito ay isang pagsubok para sa inyong tapang. Sa kabila ng malakas na ulan at ng kadilimang bumalot sa buong kabundukan, hindi natinag ang maglolo sa kanilang misyon. Suot ang kanilang makakapal na balabal at dalang mga itak, anting-anting at sagradong langis. Naglakad sila sa masukal na kagubatan patungo sa direksyon na itinuro ni Aling Maria. Nararamdaman ko ang bigat ng hangin, Apo. May malakas na presensya ng kasamaan sa paligid, sabi ni Lolo Tato habang hawak ang kanyang anting-anting. Nandito sila, Lolo. Naririnig ko ang mga pakpak nila. Parang nakatago lang sila sa mga puno, sagot ni Tata. Sa sandaling iyon, biglang humihip ang malamig na hangin at narinig nila ang isang matinis na tunog. Isang tunog na parang halakhak na sumasabay sa hangin. Kasabay nito, ang ingay ng mga pakpak na mabilis at parang dumadapo sa iba't ibang direksyon. Tek-tek, bulong ni Lolo Tato. Agad nilang binuksan ang kanilang mga lampara. Ang apoy nito'y pinaghalong langis ng niyog at dasal na sinambit sa Latin. Ang apoy ay nagbibigay ng liwanag na hindi basta-basta napapatay ng ulan. Sa liwanag ng kanilang lampara, unti-unting lumitaw ang mga anino ng tiktik. Malalaking nilalang na may mahabang dila at mga pakpak na parang paniki. Lolo, napapalibutan tayo, sigaw ni Tata habang hinigpitan ng hawak sa kanyang itak. Kalma, Apo. Huwag kang papadala sa takot mo. Tandaan mo, ang takot ang nagpapalakas sa kanila, sagot ni Lolo Tato. Hinugot ni Lolo Tato ang kanyang maliit na bote ng sagradong asin mula sa bulsa. Binulungan niya ito ng dasal at ibinato sa lupa. Agad na kumalot ang puting usok mula rito na tila nagtataboy sa mga tiktik. Nagpatuloy ang maglolo sa kanilang lakad, ngunit alam nilang sinusundan pa rin sila. Biglang may sumugod mula sa kaliwang bahagi. Isang tiktik ang sumugod kay Tata. Ang kanyang mahabang dila ay parang patalim na tumatarget sa kanyang leeg. Ngunit mabilis ang binata. Sinangga niya ito gamit ang kanyang itak at mabilis na tinaga ang halimaw na agad naglaho sa isang masangsang na usok. Magaling, Apo. Ngunit huwag ka magpapakampante. May mas malalaki pang darating, puri ni Lolo Tato. Habang papalapit sila sa baryo kung saan nakita ang huling bakas ng asawa ni Aling Maria, naramdaman nilang mas tumitindi ang presensya ng kasamaan. Sa gitna ng kagubatan, nakakita sila ng isang lumang bahay kubo na napapalibutan ng mga nakasabit na bungo ng hayop. Isa itong pugad. Dito sila nagtatago, sabi ni Lolo Tato. Lumapit sila sa bahay kubo. Tahimik ngunit handa ang bawat galaw, nang biglang may sumigaw mula sa loob. Kayong mga mangangaso, hindi nyo kami matatalo. Ang lugar na ito ay amin. Isang matandang babae ang lumabas mula sa kubo. Ang kanyang katawan ay baluktot, ngunit ang kanyang mga mata ay pula at nagliliyab sa isang aswang. Tata, ihanda ang langis, utos ni Lolo Tato. Walang sinayang na oras ang maglolo. Tinadtad nila ni Tata ang langis sa paligid ng kubo, habang si Lolo Tato ay nagtanim ng mga talisman sa lupa. Ang matandang aswang ay biglang nagbago ng anyo. Ang kanyang katawan ay naging parang isang mabangis na hayop na may mahahabang kuko at matulis na ngipin. Sumalakay na, sigaw ni Lolo Tato.
Ang laban sa bahay kubo ay nagbigay ng bagong hamon ng maglolo. Ngunit sa gitna ng dilim, nananaig ang kanilang tapang at ang kapangyarihan ng kanilang mga anting-anting. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng sugat sa kanilang katawan at isipan, ngunit alam nilang mas marami pang darating na pagsubok. Sa huli, natagpuan nila ang asawa ni Aling Maria sa loob ng bahay kubo. Mahina ngunit buhay. Ngunit may kakaibang marka sa kanyang liig. Isang marka na nagbabadya ng mas malalim na misteryo. Isang tanda ng mas malaking kasamaan na paparating. Sa pagbubukang liwayway, tahimik ang kagubatan ng Samar. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ito'y parang isang babala ng mas malalim na panganib. Ang maglolo, kasama ang sugatang asawa ni Aling Maria, ay naglakad pabalik sa baryo. Ang katawan ng lalaki ay mahina at ang marka sa kanyang liig ay tila nagsisimula ng magbago. "Lolo, ano ang ibig sabihin ng markang ito?" tanong ni Tata habang itinuturo ang sugat na hugis buwan sa liig ng lalaki. Ang balat nito'y nangingitim at parang naglalabas ng usok. Napatingin si Lolo Tato. Ang kanyang nooy kunot at ang kanyang mga matay nag-aalab sa pagkabahala. Isa itong sumpa. Isa itong palatandaan na ang kanyang kaluluwa ay inangkin na ng mga aswang. "Ano ang magagawa natin para maalis ito?" tanong ni Tata na ngayon ay nag-aalala. "Kailangan nating hanapin ang punot dulo ng sumpa. Ang nakagat ng aswang ay hindi palubusang mawawala. Ngunit kung hindi natin gagamutin, tuluyan siyang magiging isa sa kanila." Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga natatakot na residente. Ang mga tayo hindi mapakali. Patuloy ang kanilang pagbabantay sa paligid, lalo pang kumakalat ang takot sa baryo nang makita nila ang sugatang lalaki. "May dala siyang sumpa. Alisin niyo siya rito bago pa tayo madamay," sigaw ng isang matandang babae. "Kalmahin ninyo ang inyong sarili," sagot ni Lolo Tato. Itinaas ang kanyang baston na may ukit ng sinaunang simbolo. "Hindi siya kalaban. Gagawin natin ang lahat upang mailigtas siya." Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang ibang tao ay nagtakbuhan papasok sa kanilang mga bahay, habang ang iba'y nagdasal sa harap ng kanilang mga altar. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Aling Maria ang asawa niyang nasa bingit ng kamatayan. "Sabihin mo sa akin, Andres, sino ang gumawa nito sa'yo?" umiiyak niyang tanong. Mahina, ngunit malinaw ang sagot ng lalaki. Si Malaya." Biglang natigilan si Lolo Tato. "Malaya?" bulong niya na tila nagulat sa narinig. "Kilalang kilala mo siya, Lolo?" tanong ni Tata. "Oo, Apo. Isa siyang pinakamatandang aswang sa Samar. Isang leader. Siya ang may-ari ng sumpang ito. Kung nais nating alisin ang sumpa, kailangan nating harapin si Malaya," sagot ni Lolo Tato. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong baryo, si Lolo Tato at Tata ay nag-usap sa ilalim ng puno ng balete, malapit sa kanilang kubo. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. "Apo, ang pangalan ni Malaya ay hindi bago sa akin. Matagal na siyang bahagi ng alamat ng Samar. Ngunit higit pa roon, may personal akong kaugnayan sa kanya," sabi ni Lolo Tato. "Anong ibig mong sabihin, Lolo?" tanong ni Tata. "Si Malaya ay isang tao noon, katulad natin. Ngunit dahil sa labis na paghahangad ng kapangyarihan, isinumpa siya ng mga engkanto. Isa siyang antingero noon, katulad ko. Ngunit dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa kasamaan, siya'y naging aswang," paliwanag ni Lolo Tato. Nagulat si Tata.
Isa siyang antingero. Ibig sabihin, mas makapangyarihan siya kaysa sa karaniwang aswang? Oo, at kung nais nating talunin siya, kailangan nating maganda ng husto, sagot ni Lolo Tato. Kinabukasan, nagtipon ng maglulo ng mga materyales para sa kanilang laban. Naganda sila ng mga itak na binabad sa sagradong langis, mga talisman na puno ng dasal, at mga buti ng sagradong asin. Pinuno nila ang kanilang mga lampara ng langis mula sa ugat ng mga sinaunang puno. Habang naghahanda, may dumating na isang matandang lalaki mula sa kabilang baryo. Siya ay si Mang Pedro, isang dating antingero na kilala rin bilang manggagamot. Nabalitaan ko ang iyong laban. Narito ako upang tumulong. Si Malaya isang matinding kalaban, ngunit may karagdagang kapangyarihan na maaaring makatulong sa inyo, sabi ni Mang Pedro. Naglabas si Mang Pedro ng isang kwintas na may nakakabit na maliit na botilya. Ito, ang Lagrimas de San Miguel. Isa itong banal na luha na nagtataboy sa pinakamalakas na nilalang ng dilim. Ngunit gamitin nyo lamang ito kapag huling sandali na. Ito ay napakabihira at mahalaga. Nagpasalamat si Lolo Tato at Tata kay Mang Pedro at lalo pa silang naging determinado sa kanilang misyon. Sa pagsapit ng gabi, iniwan nila ang baryo at sinimulan ang paghahanap kay Malaya. Ayon sa mga kwento, nakatira siya sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, malapit sa isang sagradong kuweba na tinatawag na Yungib ng Kadiliman. Habang naglalakad, naramdaman nila ang bigat ng hangin, ang puno ay parang gumagalaw, at ang mga anino ay tila sinusundan sila. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga awok, malalaking nilalang na mukhang tao, ngunit may mababangis na mata at matutulis na kuko. Isa itong pagsopok. Huwag kayong magpapatalo sa kanila, sabi ni Lolo Tato. Sa gitna ng kagubatan ng Samar, kung saan ang liwanag ng buwan ay bahagyang nakakapasok sa ilalim ng makakapal na sanga ng mga puno, nagpatuloy ang maglulo sa kanilang mapanganib na paglalakbay patungo sa Yungib ng Kadiliman. Bitbit nila ang kanilang mga armas, mga anting-anting at ang kanilang di matitinag na tapang. Ngunit sa bawat takbang, tila mas lalong bumibigat ang paligid at ang hangin ay punong-puno ng amoy na nabubulok. Tata, huwag kang tumingin sa mga gilid. Ang mga nilalang ng kagubatan ay gagamit ng lahat ng paraan upang pasukin ang iyong isipan. Kung mahulog ka sa kanilang bitag, hindi ka na makakabalik. Opo, Lolo, sagot ni Tata habang iniwasang tingnan ang mga anino na gumagalaw sa paligid nila. Sa kanilang landas, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga awok. Ang mga nilalang na ito ay higit na malalaki kaysa sa karaniwang tao. May mga matang pula na tila nagbabaga at mahahabang kuko na parang itak. Isa sa kanila ang sumugod kay Tata. Ang kanyang mga kuko'y halos tumatama sa liig ng binata. Ngunit mabilis si Tata. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang kanyang itak na binabad sa sagradong langis at tinamaan ang balikat ng nilalang. Sumigaw ito ng nakakabinging tinig bago naglaho sa usok. Magaling apo, sigaw ni Lolo Tato habang siya rin ay nakikipaglaban sa dalawa pang awok. Ginamit ng kanyang anting-anting upang balutin ng liwanag ang kanyang itak at sa isang malakas na hampas, napabagsak niya ang mga nilalang. Ngunit hindi pa natatapos ang laban. Patuloy ang pagdating ng mas marami pang awok, tila pinoprotekta ng lugar kung saan naroroon si Malaya. Tila alam nilang papalapit na tayo, sabi ni Lolo Tato habang hinahabol ang kanyang hininga. Kaya natin ito, Lolo.
Hindi tayo titigil hanggang sa mahanap natin siya, sagot ni Tata na ngayon ay mas determinado. Pagtapos ng mahaba at mapanganib na paglalakbay, narating nila ang bunganga ng yungib ng kadiliman. Ang lugar ay napapalibutan ng mga tandang puno ng balete at ang paligid nito ay parang naglalabas ng malamig na usok na nagdudulot ng kilabot sa sino mang dadaan. Narito na tayo. Sa loob ng yungib na ito, mawawala ang liwanag ng buwan. Ang tanging magliligtas sa atin ay ang liwanag ng ating mga lampara at ang lakas ng ating loob, sabi ni Lolo Tato habang iniaabot ang isang lampara kay Tata. Pumasok sila sa loob ng yungib. Ang kanilang mga hakbang ay nag-echo sa loob ng madilim at malawak na espasyo. Ang mga dingding at kuweba ay may mga nakaukit na simbolo, tila mga sinaunang dasal na hindi maintindihan ng modernong tao. Sa malayo, naririnig nilang mabagal ngunit malalim na paghinga ng isang nilalang na si Malaya. Sa pinakaloob ng yungib, nakita nila si Malaya na nakaupo sa isang trono na gawa sa mga ugat ng balete. Ang kanyang anyo ay hindi basta-basta makakalimutan. Isang babae na may mahabang buhok na parang ahas, mga mata na naglalabas ng pulang liwanag at mga kuko na parang matatalim na sibat. Sa kanyang tabi, nakatayo ang dalawa pang tiktik na handang sumalakay anumang sandali. Lolo Tato, matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo. At ito ang iyong apo, ang susunod na manunogis ng aming lahi, wika ni Malaya habang nakangiti. Malaya, alam mong hindi ko hayaan ang mga gawain mo. Tapusin na natin ang lahat ng ito, sagot ni Lolo Tato. Tumawas si Malaya, isang halakhak na umaalingaw sa buong kuweba. Hindi mo ako matatalo, Lolo Tato. Ako ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang sa Samar. Ngunit kung nais mong subukan, halika. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Agad sumugod si Tata habang hawak ang kanyang itak. Sa isang mabilis na galaw, inatake niyang isa sa mga tiktik. Ngunit mabilis itong nakaiwas at sinubukan niyang sugatan gamit ang mahabang dila nito. Gumamit si Tata ng sagradong asin na agad nagdulot ng pagliyab sa nilalang, dahilan upang ito'y matunaw sa usok. Habang si Tata ay abala sa mga tiktik, nakipagtuos si Lolo Tato kay Malaya. Gumamit si Malaya ng itim na mahika upang lumikha ng mga anino na sumusubok pasukin ang isipan ng mga tanda. Ngunit sa tulong ng kanyang anting-anting, nagawa ni Lolo Tato na pigilan ang mga ito at umatake gamit ang kanyang itak na nagliliyab sa liwanag. Ang laban ay naging isang salpukan ng liwanag at dilim. Ang liwanag mula sa mga lampara at anting-anting ng maglolo ay tumapat sa itim na enerhiya ni Malaya. Sa huling sandali ng laban, ginamit ni Lolo Tato ang Lagrigmas de San Miguel na ibinigay ni Mang Pedro. Pinuksan niya ang maliit na bote at binuhos ito sa lupa. Nagdulot ng napakalakas na liwanag na nagpakalat ng dilim sa buong yungib. Si Malaya, na hindi makayanan ng liwanag, ay sumigaw ng napakalakas bago tuluyang maglaho sa isang apoy na nagliliyab. Ang mga tiktik at iba pang nilalang sa paligid ay naglaho rin na parang hindi kailanman nagkaroon ng lugar sa mundo. Pagkatapos ng laban, tahimik ang buong yungib. Hawak ang kanilang mga lampara, naglakad palabas ang maglolo, sugatan, ngunit matagumpay. Madilim pa rin ang paligid ng kagubatan. Nang magpasya ang maglolo na magbalik sa baryo, ang kanilang mga lampara, bagamat nauubos na ang langis, ay nagbibigay pa rin ng liwanag sa kanilang landas. Ang hangin ay tila bumalik sa dati nitong kalma.
Ngunit sa kanilang mga puso, ramdam pa rin nila ang bigat ng katatapos lamang na laban. Lolo, hindi ko akalaing magiging ganito kahirap. Akala ko'y tapos na ang lahat ng matalo natin si Malaya. Pero bakit parang may naiwan pang kadiliman? Sabi ni Tata habang pinapahid ang dugo sa kanyang noo. Hindi basta-basta nagtatapos ang ganitong laban, Apo. Ang mga aswang ay tulad ng ugat ng balite. Kapag pinutol mo ang isang sanga, mas marami pang lilitaw. Hindi sa Malayang pinakaugat ng lahat ng ito. Isa lamang siyang bahagi ng mas malawak na kadiliman. Nang makabalik sila sa baryo, sinalubong sila ng mga taga roon. Ang mukha ng bawat isa ay may halong tuwa at kaba. Mabilis na kumalat ang balitang natalo na ang halimaw na si Malaya. Ngunit ang tanong ng mga tao ay kung hanggang kailan sila magiging ligtas. Salamat sa inyo, Lolo Tato at Tata, sabi ng punong baryo habang inaabot ang isang mangkok ng pagkain. Hindi namin alam kung paano namin maibabalik ang utang na loob namin sa inyo. Ngunit paano na ngayon? Ligtas na ba tayo? Hindi agad nakasagot si Lolo Tato. Tumayo siya at tumingin sa langit. Tila binabasa ang hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Si Malaya isang bahagi lamang ng mas malaking banta. Hanggat hindi nating nauugat ang pinagmumulan ng kanilang lahi, patuloy tayong hindi mapapanatag. Nabahala ang mga tao sa narinig. Isa sa mga matatandang lumapit kay Lolo Tato. Kung ganoon, anong dapat naming gawin? Kami may hina na, ngunit handa kaming tumulong. Magdasal kayo. Magdasal at panitilihing malinis ang inyong mga puso. Ang takot ay nagiging pinto para sa kanila. Kapag napuno ang inyong isipan ng takot, mas lalo nila kayong maaabot, sagot ni Lolo Tato. Samantala, ang asawa ni Aling Maria na si Andres ay patuloy na nakaratay sa bahay ng mag-asawa. Bagamat natalo na si Malaya, hindi pa rin nawawala ang sumpa sa kanyang liig. Ang marka nito'y tila mas tumitindi at ang kanyang katawan ay nagsisimula ng magbago. Lolo, kahit nawala na si Malaya, bakit nandito pa rin ang sumpa niya? Sabi ni Tata habang tinitingnan si Andres. Dahil hindi sa kanya nagmula ang sumpa. Ang marka niya ay galing sa mas matandang kasamaan, isang nilalang na higit pa kay Malaya, sagot ni Lolo Tato habang nilalapatan ng sagradong langis ang sugat ni Andres. Higit pa kay Malaya? Sino siya, Lolo? Nagulat si Tata. Ang pinagmulan ng lahat ng aswang dito sa Samar. Ang kanilang reyna, si Dalikmata, sagot ni Lolo Tato. Habang nagpapahinga ang buong baryo, ikwininto ni Lolo Tato ang alamat ni Dalikmata. Si Dalikmata ay isang engkantada noong unang panahon. Isa siyang tagapagtanggol ng Samar. Ngunit dahil sa kanyang labis na galit sa mga taong sumira sa kagubatan at mga banal na lugar, siya'y isinumpa ng mga diwata. Ang sumpang ito ang nagpalit sa kanya bilang isang halimaw, ang unang aswang. Sa kanyang galit at pagkamuhi, nilikha niya ang kanyang lahi, ang mga tiktik, awok at iba pang nilalang ng kadiliman. Kung ganoon, siya ang dapat nating hanapin. Siya ang ugat ng lahat ng ito, sabi ni Tata. Oo, ngunit hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. Ang kanyang kuta ay nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng Samar, kung saan ni isang tao'y hindi pa nakakapasok. Sa kabila ng kanilang pagod, alam ng maglolo na hindi pa tapos ang kanilang laban. Kinabukasan, sinimulan nila ang paghahanda para sa mas malaki at mas delikadong misyon, ang hanapin at wakasan ang reyna ng lahat ng aswang. Nagtipon sila ng mas maraming kagamitan, kabilang ang mga itak na mas pinalakas ng sagradong langis.
mga talisman na nilikha ni Mang Pedro at ang huling natitirang Lagrimas de San Miguel kasama ang ilan sa matatapang na kalalakihan ng baryo. Nagpaalam sila sa kanilang mga mahal sa buhay at sinimulan ang kanilang mahabang paglalakbay. Habang naglalakad sila papunta sa direksyon ng kuta ni Dalikmata, nakasalubong nilang isang matandang babae na tila biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang kanyang anyo ay payak, ngunit ang kanyang mga matay puno ng karunungan. Mag-ingat kayo. Ang pupuntahan ninyo ay hindi para sa mga mahihina. Si Dalikmata ay hindi isang karaniwang nilalang. Ang kanyang kapangyarihan ay nakaugat sa mga lihim ng kalikasan. Sabi ng matanda. Kilala mo si Dalikmata? Tanong ni Lolo Tato. Oo. Ako ang isa sa mga nilalang na nakakita sa kanyang pagbagsak mula sa pagiging isang diwata patungo sa pagiging isang halimaw. Ngunit tandaan ninyo, hindi lamang lakas ang kailangan upang talunin siya. Kailangan din ng dalisay na puso at matibay na pananampalataya. Malayo na ang narating ng maglolo at ng kanilang mga kasamahan sa paghahanap sa kuta ni Dalikmata. Ang kagubatan ay naging mas makapal, ang hangin ay nagiging mabigat, at tila ang bawat takbang ay nagdadala ng kakaibang kaba sa kanilang mga puso. Ang liwanag ng araw ay hindi tumatagos sa sanga ng mga puno, at ang buong paligid ay tila binabalot ng malamig at nakakatakot na dilim. Lolo, ang lugar na ito, iba ito sa lahat ng napuntahan natin. Parang binabantayan tayo, sabi ni Tata habang tinitingnan ang paligid. Tama ka po. Nararamdaman ko rin ang presensya ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Huwag kayong mawawala sa inyong bait. Ang takot ay kanilang pinakamalakas na sandata, sagot ni Lolo Tato. Sa kanilang paglalakbay, bigla silang nakarinig ng mga kakaibang tunog, tila mga ungol at bulong na nagmumula sa bawat direksyon. Tumigil sila at nagtipon-tipon, hawak ang kanilang mga armas at lampara. Maging alerto, huwag ninyong hayaang lamunin kayo ng dilim, sabi ni Lolo Tato. Biglang sumulpot ang mga anino mula sa likod ng mga puno. Ang mga ito ay hindi malinaw na anyo ng tao, ngunit ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa pula. Isa sa mga kasama nila ang napasigaw ng atake ng isa sa mga anino. Ngunit bago pa ito makalapit ng tuluyan, itinapon ni Tata ang isang buti ng sagradong asin. Sumabog ang liwanag mula sa bote, dahilan upang maglaho ang anino. Ngunit mas marami pang lumitaw, tila galit sa ginawang paglaban ng maglolo. Tata, gamitin mo ang lampara mo, sigaw ni Lolo Tato habang inilabas ang kanyang talisman at itinapat ito sa mga anino. Ang liwanag ng lampara at ang kapangyarihan ng talisman ay nagtaboy sa mga ito, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Hindi sila titigil hanggang hindi tayo umaalis sa lugar na ito, sabi ni Mang Pedro na kasama nila. Hindi tayo aalis dito. Ang tanging daan palabas ay ang pasulong, sagot ni Lolo Tato. Pagkalipas ng ilang oras ng pakikipaglaban at pagtitiis sa takot, narating nila ang tarangkahan ng kuta ni Dalikmata. Ang tarangkahang ito ay gawa sa makakapal na ugat ng balite na tila buhay at gumagalaw. Ang bawat ugat ay may ukit ng mga sinaunang simbolo at mga mukhang nagpapakita ng paghihirap at bigati. Lolo, ito ba ang kuta ni Dalikmata? Tanong ni Tata habang tinitingnan ang nakakatakot na tarangkahan. Oo apo, ngunit ang pagpasok dito ay isang hamon. Kailangan nating buksan ito, ngunit hindi basta-basta ang pagbukas nito, sagot ni Lolo Tato. Itinaas ni Lolo Tato ang kanyang baston at sinimulang bigkasin ng isang dasal sinaunang wika ng kanilang mga ninuno. Ang mga ugat ay nagsimulang gumalaw, tila tinutugon ng kanyang mga salita.
Ngunit bigla itong huminto at isang malalim na tinig ang narinig mula sa loob ng tarangkahan. "Hindi kayo makakapasok ng walang alay," sabi ng tinig. Nagulat ang lahat. "Alay? Ano ang ibig sabihin nito, Lolo?" tanong ni Tata. "Ang kota ni Dalikmata ay nangangailangan ng kaluluwa bilang kabayaran. Ngunit hindi natin maaaring ibigay ang ating mga kasama. Kailangan nating hanapin ang ibang paraan," sagot ni Lolo Tato. Habang iniisip nila kung anong kanilang gagawin, tumayo si Mang Pedro sa harap ng tarangkahan. Tata, ako nang magiging alay." Nagulat ang maglolo. "Pedro, hindi namin maaaring tanggapin ang sakripisyo mo," sabi ni Tato. "Tato, matanda na ako at ang laban na ito ay mas kailangan ng mas malalakas at mas nakakabatang tulad ninyo. Ang aking buhay ay hindi na mahalaga kung makakapagdulot ito ng tagumpay sa labanang ito," sagot ni Mang Pedro. Bago pa makapagsalita muli si Lolo Tato, biglang lumapit si Mang Pedro sa tarangkahan at tumawak sa mga ugat. Biglang nagliwanag ang kanyang katawan at narinig ang isang malakas na ungol mula sa loob ng kuta. Sa isang iglap, bumukas ang tarangkahan, ngunit si Mang Pedro ay nawala ng parang usok. "Mang Pedro!" bulong ni Tata habang pinipigilan ng kanyang luha. "Hindi masasayang ang kanyang sakripisyo. Ngunit tandaan mo, Apo, ang bawat takbang natin mula rito ay mas magiging delikado," sabi ni Lolo Tato. Pagpasok nila sa kuta, naramdaman nila agad ang bigat ng lugar. Ang loob ay tila isang ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa nabubulok na kahoy. Ang hangin ay puno ng nakakasulasok na amoy at ang mga dingding ay nababalot ng itim na likido na tila dumadaloy na parang dugo. "Lolo, anong lugar na ito?" tanong ni Tata. "Ito ang puso ng kadiliman. Ang mismong tahanan ni Dalikmata. Dito siya kumukuha ng kanyang kapangyarihan. Huwag kang bibitiw sa iyong tapang," sagot ni Lolo Tato. Sa malayo, naririnig nila ang isang mabagal ngunit malakas na tibok. Tila isang puso na nagpapanatili ng buhay sa kuta. Alam nilang papalapit na sila sa reyna ng lahat ng aswang. Habang palalim ng palalim sa kuta ni si Lolo Tato at Tata, ang natitirang mga kasama, ramdam nilang mas tumitinding presensya ng kadiliman. Ang bawat takbang ay tila naglalapit sa kanila sa pinakabukal ng kasamaan. Ang tibok ng kanilang naririnig ay unti-unting lumalakas na parang bumabalot sa bawat sulok ng lugar. "Lolo, handa na ba tayo sa kanya?" tanong ni Tata habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. "Walang sino man ang lubos na handa kay Dalikmata. Ngunit ang lakas natin ay nasa paniniwala at paninindigan. Huwag kang bibitaw sa mga iyon, Apo," sagot ni Lolo Tato habang pinabasa ang kanyang talisman. Sa kanilang paglalakad, napansin nilang may mga aninong gumagalaw sa paligid nila. Ngunit hindi nila makita ang pinagmulan nito. Isa sa mga kasama nila ang biglang nagpahinto at napatingin sa dilim. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Tata. Ngunit bago pa ito makasagot, hinatak siya ng isang anino papasok sa kadiliman. Ang mga sigaw niya ay nawala kasabay ng katahimikan na parang kinain ng kuta ng kanyang pagkatao. "Huwag kayong tumingin sa dilim. Huwag kayong magpapadala sa tukso nito. Panitilihin ninyong maliwanag ang inyong mga lampara," sigaw ni Lolo Tato. Pinagsikapan nilang magpatuloy, ngunit bawat takbang ay tila sinusubok ang kanilang lakas at tapang. Sa wakas, narating nilang isang malawak na bulwagan. Ang kisame nito ay napakataas. Ngunit hindi nila makita ang dulo dahil sa makapal na dilim.
Sa gitna ng bulwagan, naroon ang isang trono ng gawa sa mga ugat ng balitik at nakaupo rito ang isang nilalang na hindi may paliwanag ang anyo. Si Dalikmata. Ang reyna ng lahat ng aswang ay hindi tulad ng inaasahan ni Tata. Ang kanyang katawan ay parang pinaghalong tao at halimaw. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga mata ay 6 na bilog na nagliliyab sa pula. Ang kanyang buhok ay mahaba at parang usok na gumagalaw sa paligid niya. At ang kanyang mga kuko ay mahaba at matutulis na tila itak. Tato, matagal na kitang hinihintay. At ikaw, Tata, ang bagong manunugis ng aming lahi. Dumating na ang panahon upang tapusin ang labanang ito. Wika ni Dalikmata sa isang malamig ngunit makapangyarihang tinig. Tumayo si Dalikmata mula sa kanyang trono at ang lupa sa ilalim nila ay nagsimulang manginig. Ngunit bago pa kayo makalapit sa akin, dumaan muna kayo sa huling pagsubok. Biglang sumabog ang sahig ng bulwagan at nagkaroon ng mga pader na apoy sa paligid nila. Ang bawat pader ay naglalaman ng mga anyo ng kanilang mga takot, mga mukha ng kanilang mga mahal sa buhay na tila pinapahirapan si Tata. Sa isang gilid ay nakita ang imahe ng kanyang mga magulang na sinasabing, "Ikaw ang dahilan ng aming kamatayan." Hindi totoo yan, sigaw ni Tata, ngunit ang imahe ay tila lumalapit sa kanya. Pilit siyang inaakit ng kasinungalingan. "Tata, labanan mo!" sigaw ni Lolo Tato habang nilalabanan din ang kanyang sariling mga anino mula sa nakaraan. Ginamit ni Tata ang kanyang lampara at itak upang wasakin ang ilusyon. Sa bawat galaw niya ay naglalaho ang mga imahe, ngunit alam niyang ito'y gawa lamang ni Dalikmata upang pahinain ang kanilang kalooban. Pagkatapos nilang malampasan ang pagsubok, humarap sila kay Dalikmata. "Mahusay, ngunit hindi niyo ako matatalo," wika ng reyna. Sa isang iglap, sumugod si Tata, ang kanyang itak na nilubog sa sagradong langis ay nagliliyab sa liwanag. Hinataw niya ito kay Dalikmata, ngunit mabilis na nakaiwas ang reyna. Gumanti ito gamit ang mahabang kuko at halos tumama sa lig ni Tata. Si Lolo Tato naman ay ginamit ang kanyang talisman upang lumikha ng bilog ng liwanag na nagpatigil sa galaw ni Dalikmata. Ngunit hindi ito sapat upang pigilan siya. Naglabas ang reyna ng isang itim na usok na pumalibot sa maglolo. Pilit silang hinihiwalay. "Hindi kayo magwawagi," sigaw ng Dalikmata habang inilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Sa gitna ng laban, naalaala ni Lolo Tato ang huling natitirang bote ng Lagrimas de San Miguel. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag at tinihagis kay Tata. "Apo, ito ang ating huling pag-asa. Gamitin mo ito." Hinawakan ni Tata ang bote at binuksan ito. Agad na kumalat ang liwanag sa buong bulwagan, dahilan upang masugatan si Dalikmata. Ang liwanag ay tila sinunog ang kanyang balat at siya'y napasigaw ng napakalakas. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, tumawa siya ng malakas. "Hindi ninyo ako lubusang matatalo. Hanggat may takot at kasamaan sa mundo, babalik ako. Ako ay bahagi ng bawat anino at bawat dilim. Ha ha ha." Sa huling sandali, bumagsak si Dalikmata at naglaho sa isang pagliyab. Ang buong bulwagan ay nagsimulang gumuho, dahilan upang magmadaling tumakas ang maglolo at ang kanilang natitirang kasama. Sa wakas, nakalabas ang maglolo at ang natitira nilang kasama mula sa gumuhong kuta ni Dalikmata. Sa labas, ang paligid ng kagubatan ay tila nagbago. Ang dilim na bumalot dito ay unti-unting naglaho at ang malamig na hangin ay napalitan ng preskong simoy na may halimuyak ng mga bulaklak. "Tapos na ba, Lolo?" tanong ni Tata habang nakatingin sa unti-unting pagbukas ng langit. "Hindi pa.
Bagamat natalo natin si Dalikmata, tama ang kanyang sinabi. Ang kasamaan ay hindi nawawala. Ngunit nabawasan natin ang lakas nito, sagot ni Lolo Tato habang hinahabol ang hininga. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga taga roon ng may halong saya at lungkot. Alam nilang matagumpay na napigilan ng malalaking banta, ngunit alam din nila ang mga sakripisyong ginawa ng maglolo at ng kanilang mga kasama. Salamat sa inyo, Lolo Tato at Tata. Ang inyong tapang ay nagligtas sa amin, ngunit alam naming hindi ito pa itong katapusan ng laban. Sabi ng punong baryo, ang mahalaga ay natutunan nating labanan ng takot. Ang mga aswang at nilalang ng kadiliman ay umaasa sa ating kahinaan. Ngunit kung magtutulungan tayo, mas magiging handa tayo sa mga susunod pang pagsubok, sagot ni Lolo Tato. Bagamat nanunumbalik ang katahimikan sa baryo, alam ng maglolo na ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Mula sa mga natuklasan nila sa kuta ni Dalikmata, lumalabas na may iba pang mga nilalang ng kadiliman na nagtatago sa malayong bahagi ng Samar. Lolo, babalik pa ba ang mga tulad ni Dalikmata? Tanong ni Tata habang inaayos ang kanilang mga kagamitan. Hindi malayong mangyari yun, Apo. Ang mundo ay puno ng dilim at liwanag. Hanggat may kasamaan, may mga nilalang na magtatangkang mamayani. Ngunit hanggat may taong handang lumaban, hindi mawawala ang liwanag, sagot ni Lolo Tato habang hawak ang kanyang talisman. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ng maglolo ang baryo na muling bumangon. Itinuro nila ang mga natutunan mula sa kanilang laban, paggamit ng sagradong langis, paglikha ng mga anting-anting at ang kalagahan ng panalangin. Ang mga tao ay natutong magtulungan at magbantay laban sa anumang banta mula sa kagubatan. Samantala si Tata ay nagpatuloy sa pagsasanay. Naging mas bihasa siya sa paggamit ng itak at lampara at natutunan niya ang mas malalim na kahulugan ng pagiging isang manunugis. Lolo, kailan natin masasabi na tapos na ang ating misyon? Tanong niya, minsan habang nag-iinsayo. Kapag wala na ang takot sa puso ng tao. Ngunit tandaan mo, Apo, ang takot ay bahagi ng ating pagkatao. Ang mahalaga ay kung paano natin ito haharapin, sagot ni Lolo Tato. Isang gabi, habang natutulog ang baryo, biglang nagising si Tata mula sa isang masamang panaginip. Nakita na si Dalikmata sa kanyang panaginip, nakangiti at nagsasabing, ang dilim ay laging babalik, Tata, at kapag bumalik ako, mas malakas na ako. Nagising si Tata at pawis na pawis. Agad niyang ikininto ito kay Lolo Tato. Hindi iyon isang karaniwang panaginip. Ito ay babala. Ibig sabihin ay may paparating na bagong banta at kailangan nating maghanda, sabi ni Lolo Tato habang nag-iilaw ng kanilang lampara. Muling sinimulan ng maglolo ang kanilang paghahanda. Nilinang nila ang kanilang mga natitirang anting-anting at naglika ng mas malalakas na talisman gamit ang natutunan nila mula sa kuta ni Dalikmata. Naghanap sila ng mas maraming kaalaman mula sa ibang mga antingero sa Samar at nagtipon ng mga kwento mula sa ibang baryo. Nalaman nila na mas malayong bahagi ng Samar may mga balita ng isang bagong nilalang mas malalakas pa kay Dalikmata, isang mangtangis, isang halimaw na nagpapakain sa mga kaluluwa ng mga nagdadalamhati. Kung totoo ang mga kwento, mas malaki ang labanang ito kaysa sa ating inakala, sabi ni Lolo Tato. Sa balitang dala ng mga tagapagsalaysay mula sa iba't ibang bahagi ng Samar, napatunayan ni Lolo Tato at Tata na ang magtangis ay hindi lamang alamat. Ang nilalang na ito ay mas mapanganib pa kaysa kay Dalikmata. Isa itong halimaw na naglalakbay sa mga baryo lalo na sa panahon ng pagluluksa.
upang sumipsip ng kaluluwa ng mga namimikati. Sa bawat kaluluwang nasisipsip, lalo itong lumalakas at ang takot ay dinudulot nito ay nagiging sandata ng dilim. Isang umaga, dumating si Mang Kanor, isa ring antingero mula sa kanlurang bahagi ng Samar. Sa bahay ng maglolo, halatang pagod ito. May mga sugat sa braso at bakas sa mukha ang takot. Tata, kailangan namin ng tulong nyo, sabi ni Mang Kanor habang humihingal. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Tata. Ang Mang Tangis, dumaan siya sa aming baryo. Walang natira. Lahat ng mga nagdadalamhati sa pagkamatay ng isang pamilya ay nawalan ng kaluluwa. Wala kaming nagawa kahit anong gawin namin na mga anting-anting. Ang lakas niya ay hindi ko pa nararanasan ng ganito. Napubuntong hininga si Lolo Tato. Ang nilalang na ito ay inaasahan kong lalabas matapos nating bawagsakin si Dalikmata. Ang takot na iniwan niya ay isang nagbigay daan sa magtangis na lumakas. Ngunit hindi tayo susuko. May alam ka ba kung saan ito nagtatago? Tanong ni Tata. Sa gubat ng Katungkan. Ang huling nakita ko, lumipat siya patungo roon. Ngunit delikado ang lugar na iyon. Ang gubat na iyon ay tinutuluyan ng iba pang mga nilalang ng kadiliman. Sagot ni Mang Kanor. Kinabukasan, naganda ang maglolo para sa kanilang misyon. Kasama nila si Mang Kanor at ilan pang matatapang na kalalakihan mula sa baryo. Sila'y nagdala ng mga sagradong langis, talisman at sagradong asin bilang proteksyon. Habang nasa daan, pinuno ng katahimikan ang grupo. Ang hangin sa paligid ay tila mabigat at bawat takbang ay may kasamang takot na baka biglang may sumulpot na halimaw. Lolo, bakit parang mas delikado ang lakad na ito kaysa sa laban nating kay Dalikmata? Bulong ni Tata. Dahil ang Mang Tangis ay hindi lamang gumagamit ng lakas. Siya ay nagpapakain sa ating emosyon, ang kalungkutan, takot at bigati. Kapag nalaman niyang ikaw ay mahina, madali niyang mapapabagsak. Sagot ni Lolo Tato. Pagdating nila sa gubat, agad nilang naramdaman ang kakaibang presensya. Ang paligid ay nababalot ng maninipis na ulap na kulay abo at ang bawat puno ay tila may mata na nakamasid sa kanila. Ang lupa ay basa at ang kanilang mga yapak ay nag-iiwan ng tunog na parang lumalakad sa laman. Dito na nagsisimula ang teritoryo ng Magtangis. Maging alerto kayo. Huwag kayong magpakain sa kahit anong emosyon, sabi ni Mang Kanor. Habang naglalakad, narinig nila ang mahinang iyak ng isang babae. Tulungan niyo ako. May tao, sigaw ni Tata, ngunit hinawakan siya ni Lolo Tato sa balikat. Huwag ka magpadala po. Ang Magtangis ay mahusay magbalat kayo. Gamitin niya ang awa upang tayo hilahin sa kanyang patibong. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang anyo ng babae mula sa kadiliman. Siya'y may dugong muka at namamalimos ng tulong. Tato, totoo ba siya? Tanong ng isa sa kanilang mga kasama. Hindi. Huwag niyo siyang pansinin, utos ni Lolo Tato. Ngunit hindi nakinig ang isa sa kanilang grupo. Lumapit ito sa babae at bago siya mapigilan, hinila siya ng babae sa lupa. Isang malakas na sigaw ang narinig bago tuluyang naglaw ang lalaki. Magdali tayo, sabi ni Lolo Tato. Sa wakas, narating nila ang puso ng gubat. Naroon ang isang malaking punong baliti na balot ng itim na ulap. Sa ilalim nito, naroon ang Mang Tangis, isang napakalaking nilalang na parang pinagsamang multo at halimaw. Ang katawan nito ay yari sa usok, ngunit ang mukha ay malinaw, isang duguan at baluktot na anyo ng tao na umiiyak ng itim na likido. Tao kayo na naglakas loob pumasok sa aking teritoryo, sabi ng Magtangis sa malalim at malamig na boses.
Walang kaluluwang makakaligtas dito. Itinaas ni Lolo Tato ang kanyang baston at nagdasal ang sinaunang wika. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang talisman, ngunit ngumiti lang ang magtangis. Ang inyong liwanag ay hindi sapat upang ako'y mawasak. Ang aking lakas ay nagmumula sa inyong takot at bighati. Sumugod si Tata. Hawak ang kanyang itak na inilubog sa sagradong langis. Hinataw niya ito sa katawan ng magtangis, ngunit tila hindi ito tinablan. Ang nilalang ay naglabas ng isang nakakabinging iyak, dahilan upang masaktan ang kanilang pandinig. Lolo, hindi ko siya maabot, sigaw ni Tata. Gamitin mo ang Lagrimas de San Miguel, utos ni Lolo Tato. Kinuha ni Tata ang buti ng sagradong luha at itinapon ito sa magtangis. Sa sandaling tumamo ito, nagliyab ang katawan ng halimaw, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Hindi sapat, sigaw ng magtangis habang lumalakas ang kanyang sigaw. Si Lolo Tato, sa huling pagkakataon, kinuha ang kanyang talisman at isinama ang natitirang sagradong asin. Binuhos niya ito sa paligid ng puno ng balete at nagsimula siyang magdasal ng mas malakas. Isang malakas na liwanag ang pumalot sa lugar. Ang magtangis ay nagpasigaw ng malakas at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Ang punong balete ay pumutok at ang ulap na bumabalot sa lugar ay nawala. Nang maglaho ang lahat, nagkaroon ng katahimikan ng maglolo at ang kanilang natirang kasama ay napaluhod sa lupa. Pagod, ngunit buhay. Tapos na ba ito, Lolo? Sa pagkakataong ito, oo. Ngunit tandaan mo, Apo, ang dilim ay laging naghihintay ng pagkakataon, kahit lagi tayong maghanda. Sagot ni Lolo Tato. Matapos ang matinding laban sa Mangtangis, ang Samar ay muling nabalik sa isang tahimik na kalagayan. Ngunit ang maglolo bagamat tagumpay ay hindi pa rin nakaramdam ng ganap na kapayapaan. Alam nilang kadaliman ay laging nag-aabang, handang sumiklab muli sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang ang buong baryo ay nagbabalik loob at nagdiriwang ng kanilang kaligtasan, si Tata ay may mga pagninilay sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay mataman sa pagtingin sa mga taong nagsasaya, ngunit hindi pa rin siya makapagpatawad sa sarili. Lolo, paano kung dumating pa ang mas malupit na kalaban? Anong mangyayari sa ating mga mahal sa buhay? Tanong niya. Si Lolo Tato ay naglakad papunta sa tabi ng kanyang apo. Hawak ang isang lumang libro ng mga alamat at ritual. Ang mga laban na ito ay walang katapusan, Apo. Ngunit natutunan mo na, ang tunay na lakas ay hindi sa paglipol ng kaaway, kundi sa ating kakayahang magpatuloy, magsanib puwersa, at magtulungan. Hindi tayo nag-iisa. Si Mang Kanor, na tumulong sa maglolo laban sa Mangtangis, ay nagpaalam na upang maglakbay patungo sa iba pang bahagi ng Samar. Siya ay nagpasya na maghanap ng mga bagong antingero na makakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman laban sa dilim. Hindi natatapos ang laban sa isang tagumpay, sabi ni Mang Kanor habang humahapil ang mga sugat sa kanyang katawan. Nais kong malaman ang higit pang tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim upang maging handa ang buong Samar. Mag-ingat ka, Mang Kanor. Kung kailangan mo ng tulong, magtulungan tayo. Ang gubat ay puno ng mga lihim at hindi natin alam kung ano pang naghihintay. Paalala ni Lolo Tato. Ipinagpatuloy ng maglolo at mga tagapagtanggol ng baryo ang kanilang misyon na magtulungan at magtayo ng mga sistema ng proteksyon laban sa mga aswang at iba pang nilalang ng kadiliman. Nagtayo sila ng isang bagong samahan ng mga antingero at mga tagapagtanggol, ang samahan ng liwanag at laban sa kadiliman na may layuning magbigay ng kaalaman, mga kagamitan at tulong sa bawat baryo sa buong Samar. Si Tata, sa ilalim ng gabay ni Lolo Tato, ay naging isang guro at leader ng samahan. Nagsimula siyang magturo sa mga kabataan ng baryo tungkol sa mga paraan ng paglaban sa aswang at mga anting-anting
pati na rin ang kalagahan ng pagiging handa sa bawat saksi ng dilim. Ang takot ay hindi mawawala, subalit ang liwanag ay palaging mas malalakas, lalo na kung magsanib tayo ng lakas at tapang, wika ni Tata sa kanyang klase. Habang tumatagal ang panahon, ang Samar ay muling tumibay. Ang mga tao ay nagkaroon ng mas maraming kaalaman at kasanayan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa anumang banta. Ang Maglulo ay patuloy na nagtutulungan upang patatagin ang samahan at ang mga kabataan ay nagiging mas maligaya at mas ligtas. Ngunit hindi nila nakakalimutan ang mga aral mula sa nakaraan. Isang araw, habang naglalakad si Lolo Tato at Tata sa tabi ng ilog, tanong ni Tata, "Lolo, sa tingin mo ba ay darating pa ang isang malaking laban?" "Baka, pero tandaan mo apo, kapag nagsanib tayo, magiging malakas tayo laban sa dilim. Ang tunay na tapang hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng kalooban." "Hindi kami susuko, Lolo. Hanggang sa huling sandali, ipaglalaman namin ng liwanag," sagot ni Tata, matatag at puno ng determinasyon. Sa isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok, isang pailaw ng liwanag ang sumiklab mula sa kanilang baryo. Isang tanda na sa kabila ng lahat ng kadiliman, ang Samar ay muling nakatayo, buo, matatag at puno ng pag-asa. Ang mga antingero, tagapagtanggol at mga tao ay nagsanib pwersa upang patuloy na magbigay liwanag sa bawat sulok ng kanilang mundo. Sa bawat laban na darating, magkasama nilang haharapin ang dilim, hindi nag-iisa, kundi bilang isang bayan ng mga magigiting at matatapang na tagapagtanggol ng liwanag. Wakas,